Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo ang unit conversion sa pinakamadaling paraan. Ang tawag sa method na gagamitin natin ay dimensional analysis. Minsan ito ay tinatawag din na factor label method or unit factor method. So kahit alin naman yung tawag mo dito, ang mahalaga ay alam mo yung concept during unit conversion. Ngayon tingnan natin ang isang halimbawa. A car has a mass of 950 kilograms. How many pounds is that? Para masolve ang isang unit conversion problem na tulad nito, kailangan pa natin ng additional information. At ito ang conversion factor. Para sa pounds at kilogram, ang 1 kilogram is equals to 2.2 pounds. At napakahalaga na during unit conversion, saulado mo yung equivalent ng bawat unit para mas madali sa iyo ang mag-convert. Ang una mong gagawin ay isulat ang quantity na gusto mong i-convert na nandun mismo sa problem, which is 950 kilograms. At sa pagsulat ng quantity, kailangan mong ilagay yung unit kasi napakahalaga na ilagay iyon. Ngayon, kailangan nating i-multiply ang number na ito sa fraction. Sa loob ng fraction, maglalagay tayo ng dalawang numbers na galing sa conversion factor. Paano mo malalaman kung alin ang nasa ibaba at alin ang nasa ibabaw? Kailangan tingnan mo ang unit, kaya napakahalaga na nilalagay mo ang unit during conversion. Ang quantity na gusto nating i-convert ay naka-kilograms. Kaya ilalagay mo ang 1 kilogram sa ilalim at dahil dyan makakancel ang unit na kilograms. Since na ang ruling ng fraction sa pagdi-divide, kapag pareho yung unit tapos dinivide mo ito, makakancel ito. Sunod, dahil gusto natin i-convert ito into pounds, ilalagay natin ang pounds dito sa ibabaw. Kaya dahil na-cancel na ang unit na kilograms, ang unit natin ay naka-pounds na. Kaya yung equivalent nito ay 950 times 2.2 pounds divided by 1. Kaya ang answer mo sa problem ay 2,090 pounds. Tingnan natin ang isang halimbawa pa. If a tree is 200 centimeters tall, how many feet is that? Ang problem na ito ay mayroong dalawang conversion factor para ma-convert mo ang centimeter into feet. Ibig sabihin, yung 200 centimeter ay kailangan mo munang i-convert into inches, then yung inches kailangan mo i-convert into feet. Ang conversion factor natin is 1 inch is equals to 2.54 centimeters at yung 1 foot naman is equals to 12 inches. Ngayon, simulan natin ang pag-solve ng problem sa pagsulat ng quantity na 200 centimeters na nandun sa problem. Pagkatapos, i-multiply natin ito by a fraction. Para makancel natin ang centimeters na unit, ilalagay natin ito sa ilalim 2.54 centimeters. Kaya cancel na ang centimeters na unit. Tapos ilalagay natin sa ibabaw ang 1 inch. Kaya equivalent ito ng 200 times 1 divided by 2.54. Kaya yung answer natin ay 78.74 inches. Pero di pa dyan ito nagtatapos kasi kailangan nating i-convert ang inches into feet. Isulat natin uli ito into fraction. Para makancel ang inches, ilalagay natin ang 12 inches sa ilalim at sa ibabaw naman ang 1 foot. Kaya equivalent siya ng 78.74 times 1 divided by 12. Kaya ang sagot natin doon sa problem ay 6.56 feet. So, yun lang mga ka-expert. Sana marami kayong natutuhan sa unit conversion natin na video ito.